inaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 5:02 na magandang hapon o magandang umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. Babaeng tatalon sana sa bridge ng Tamantaka 3 o Tamantaka sa Cotabato City. Nailigtas ng mga kasapi ng police station na number 3 kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. Top 10 most wanted person naman. Arestado sa North Cotabato, dyan po sa bayan ng Carmen. Unang-una sa lahat. Headlines. Samantala, construction worker arestado rin sa bypass operation. Diyan naman sa Sultan Kudarat Province. Unang-una sa lahat. Headlines. Senior citizen na biktima ng hit and run sa North Cotabato, hindi pa rin nakikilala. Unang-una sa lahat. Headlines. Crowbar na nawagan ng pagkakaisa at aktibong pagmamahal sa bayan kasabay ng araw ng kalayaan kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. Bagong promote naman na sundalo ng 6ID pinarangalan kasabay ng paggunitan ng Independence Day. Unang-una sa lahat. Headlines. Ilang sektor sa Cotabato City at Maguindanao del Norte nanawagan ng kapayapaan at mabuting pamahalaan kasabay ng Independence Day. Unang-una sa lahat. Headlines. Mas pinaigting naman na operasyon ng militar isinagawa sa bayan ng Tugunan kasunod ng Syria ng karanasan. Unang-una sa lahat. Headlines. Bakbaka naman ang umano'y dalawang grupo sumiklab kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. Petisyon na ibasura ang akreditasyon ng UBJP inihain ng BFP sa COMELEC. Unang-una sa lahat. Headlines. Kampo naman ni Cotabato City Councilor Shalimar Candao. Pinasinungalingan ang report na manoy lumipat siya ng partido. Unang-una sa lahat. Headlines. Samantala, mayor ng Cotabato City kasama ang iba pang mga kilalang konsehal umanid na sa BFP mula sa UBJP. Unang-una sa lahat. Headlines. DSWD Region 12 naman, Gataglan LGU naglatag ng hakbang para maabot ang mga isolated na komunidad sa kasunod ng 7.8 magnitude na lindol. Unang-una sa lahat. Headlines. Balita naman sa balitang national ng mga kasama missing sa Mindanao quake. Umakyat na po sa 38 ayon po yan sa OCD. Unang-una sa lahat. Headlines. Senator Padilla naman muling isinusulong ang ROTC Act matapos ang naganap na lindol sa Mindanao kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day. Unang-una sa lahat. Headlines. Balita naman sa ibayong dagat mga kasama, US strike sa isang oil tanker sa Gulf of Oman. Kumitil ng 3 tripulanteng Indian. Unang-una sa lahat. Headlines. At balitang sports, Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs nangakong babangon naman sa do or die games sa Game 5.
unang radyo, unang balita. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Gising na! Bago na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News! Unang radyo, unang balita. Isa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong umaga pong ito ng Sabado, ngayon po ay weekend, June 13, 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang umaga sa buong 37 barangay ng Cotabato City, maging sa kabuuan na po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga kasa. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side una, si Radyoman Sir Johnny Danilo Malaran, ating namang digital mga kasama si Radyoman Sir Eric Madamba Jr. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong makakasama ngayong umaga, Radyoman Jul Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. Ating programa live pong napapakinggan mga kasama sa ating frequency na 90.9 na MHz sa dial po. Ini pong mga FM radio mga kasama, 90.9 MHz at siyempre pa sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. At siyempre wag na pong kakaligtaan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Unang radyo, unang balita. Magandang umaga muna sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang morning sa mga nanonood po sa atin mga kasama via live stream. Good morning kay Ma'am Nancy Sabado Blanca Remonde from Midsayap. Kay Randy Santisas, good morning din. Kay Fingson Salim, good morning sir. Kami po'y laging nakikinig sa inyo tuwing umaga sa DXMY Station watching from Angal, Dato Angal. Good morning sa lahat po dyan sa may Dato Angal, kay Sir Fingson. Good morning kay Mista Sabaka. Aba, grabe Good morning sir, Angkorman. Magandang umaga rin kay Dato Uto. Maraming salamat Sir Mista Sabaka. Good morning din kay Dato Uto mga kasama from SPDA Dato Dina Sinsuat. Sa Maguindanao del Norte kay Muslima Menang Pagagungan o Pagagong LPT. Assalamualaikum from Midsayap North Cotabato. Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-idol. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
Unang radyo, unang balita. Ngayon sa detalye po ng ating mga balita mga kasama, nailigtas po ng mga tauhan ng Police Station No. 3 ng Cotabato City Police Office ang isang babae na nasa panganib matapos itong matagpuang nasa Tamuntaka Bridge ng lungsod. At nagtangka umanong tumalon na pasado alas 10 ng umaga kahapon. Agad na rumisponde ang mga pulis matapos makatanggap na impormasyon na tungkol sa insidente at agad na nagsagawa ng mahinaong pakikipag-usap hanggang sa napigilan ang posibleng trahedya at ligtas na naialis ang babae mula sa panganib ng naturang sitwasyon. Matapos may ligtas mga kasama, agad na binigyan ng kinakailangang gamutan at suporta ang babae bago ito itinurn over sa kanyang pamilya. Samantala, muli namang hinikayat ng CCPO ang publiko na humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay at mga kinukulang ahensya sa panahon ng matinding suliranin tulad ng nangyari. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Una ma'am, may naglapit dito na concerned citizen na may gusto daw tumalo na isang individual doon sa may tulay. Kaya pinuntahan namin doon, pero pagdating namin doon, may una nang nagtulong sa isang babae. Kaya nagpasalamat kami. Kung hindi ako nagkakamali, Salik Pindaton at yung nakausap ko kanina na siya ang unang nagtulong. May isa din siyang kasamahan pero hindi ko na alam kung ano ang pangalan. So pagkatapos doon, dinala na lang namin dito para makausap kung ano mga problema para matulungan din. Base sa inyong pagtatanong-tanong sir, bakit niya daw po nagawa yun? According sa kanya ma'am, may problema daw siya na tungkol sa kanyang pamilya na hindi daw niya makayanan, kaya na pag-isipan na yung gustong tumalon sa tulay. Pero sisikapin namin ma'am na sa tulong ng mga kasamahan ko na masolve yung problema niya. So, Sa ngayon ma'am, kinausap namin, may nakuha kaming number galing sa pamilya, tinawagan namin pero hindi pa siya sumagot. Pero galing dito, turnover namin siya dun sa police station 3 para magpahinga muna, mapag-isipan niya kung paano masolve yung mga problema. Kasama sa mga kasama namin, tutulungan din siya ma'am. okay. Para makuha siya ng mga pamilya niya, mabantayan para baka may plano na naman to na ay dito mo. Unang radyo, unang balita. Ang tinig mga kasama ni Patrolman Rene Boy Sarmiento Dumantas. Siya pong Deputy Personnel ng Police Station No. 3, Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama, 5:16 na po ng umaga. Dinampot naman ng mga otoridad ang isang 78 anyos na lalaking kabilang sa top 10 most wanted person sa Barangay Ranso, Bayan ng Carmen sa North Cotabato. Ang suspect na itinago mano ang pagkakakilanlan ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kinakarap nitong 2 counts of rape na pawang walang inirekomendang piyansa. Matapos ang pag-aresto, isinailalim ang suspect sa booking procedure at medical examination bago ikinustodiya sa pulisya. Naghihintay na lamang ang mga otoridad sa commitment order mula sa korte para sa susunod na proseso ng kanyang kasong kinasasangkutan. Unang radyo, unang balita. Arestado rin ang isang 29 anyos na construction worker sa inilatag na drug bypass operation ng Libak Municipal Police Station sa Barangay Poblacion 1, Libak, Sultan na Kudarat Province kahapon. Kinilalang suspect na si Ads Mayasawa
at residente ng barangay Kinodalan sa nabanggit na bayan na ayon sa pulisya na kumpiska mula sa kanya ang mga sasi ng pinaginilang shabu na may kabwang timbang na 2.30 grams at nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Na-recover din ang buy-bus money, isang cellphone, wallet at iba pang personal na kagamitan. Pinangunahan ng operasyon ng Libak MPS katuwang ang Sultan Colorado Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit. Inihanda na ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspek at na nasa kasalukuyang nasa kustudiya ng lokal na pulisya. Unang radyo, unang balita. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isang senior citizen na nasugatan matapos ma-hit and run sa National Highway nang makilala sa North Cotabato sa harap mismo ng makilala medical specialist. Ayon sa report mga kasama, nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang matanda sanhi ng malakas na pagkakabangga dito. Agad namang rumesponde mga rescue team at isinugod siya sa Amas Provincial Hospital sa Kidapawan City upang mabigyan ng agarang medical na atensyon. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sasakyang sangkot na agad numanong tumakas matapos ang naturang insidente. Unang radyo, unang balita. 5:19 na po ng umaga mga kasama, naglunsad naman ng malawakang operasyon ang 602nd Infantry Brigade sa Tugunan, Special Geographic Area o SGA Barm, kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa Barangay Balong sa nasabing bayan. Target ng naturang operasyon ng mga miyembro ng Manoy Armed Lawless Group o ALG na pinaniniwalaang sangkot sa mga nagdaang patayan sa nasabing lugar. Ayon sa militar mga kasama, bahagi ng kanilang hakbang ang pagtugi sa mga armadong grupo upang maiwasan ang panibagong kaguruhan at mapanatili ang kaayusan sa naturang komunidad. Kasabay nito, ang pagpapalakas ng presensya ng mga tropa sa mga apektadong lugar. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang 602nd Brigade ng Philippine Army sa mga lokal na opisyal at iba pang ahensya upang matiyak ang seguridad ng mga residente habang isinasagawa ang naturang operation. Unang radyo, unang balita. 5:20 ng umaga mga kasama, nanawagan naman ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ng Probar kasabay sa pagdiriwang ng ika-128 years araw ng kalayaan sa publiko na palakasin ang pagkakaisa, paggalang sa kapwa at pagmamahal sa bansa. Ayon kay Probar Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesia, ang selebrasyon ay hindi umano lamang pag-aalala o pag-alala sa nakaraan kundi paalala rin ng responsibilidad ng bawat mamamayan sa paghubog ng isang mapayapa, maunlad at matatag na kinabukasan. Anya, mahalagang manatiling buhay ang diwa ng kalayaan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos para sa kabutihan ng taong bayan. Binigyan din pa ni Probar Director Abesia ang mahalagang papel ng mamamayang Bangsamoro sa pagsusulong ng kapayapaan at ng kaunlaran. Unang radyo, unang balita. 5:21 ng umaga mga kasama, nag-iisa sa isinagawang lakad tungo sa liwanag bilang bahagi ng paggunita ng 128 years araw ng kalayaan ng Pilipinas sa iba't ibang sektor sa Cotabato City at ng Maguindanao del Norte. Nagsimula ang marcha sa Cotabato State University kahapon patungo sa Tantawan Park ng lungsod kung saan idinaos ang maikling programa ng grupo. Sa naturang aktibidad, inilatag ng mga kalahok ang kanilang mga panawagan para sa kapayapaan, katarungan at tunay na kalayaan kung saan kabilang sa mga isyong kanilang binigyan ng pansin ang pagsusulong ng malinis at mapayapang halalan sa BARM at ang kanilang pagtutol sa umano'y privatization ng Agus Pulangi Hydroelectric Complex. Samantala, tinalakay rin ng mga tagapagsalita ng grupo ang mga suliraning kinakaharap ng mga mamamayan tulad ng kahirapan at patuloy
na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Unang radyo, unang balita. Kasabay pa rin mga kasama ng pagdiriwang na naturang Independence Day. Kinilala naman ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central ang mga enlisted personnel na bagong na-promote sa isang Donning of Ranks ceremony na isinagawa sa Kamsyong Coawang sa Datu din na Sinsuat, Maguindanao del Norte kahapon. Ayon sa pamunuan ng 6ID, ang promosyon ay pagkilala sa dedikasyon, mahusay na pagganap ng sa tungkulin at tapat na paglilingkod ng mga sundalo. Binigyan din sa programa ang pagtaas ng ranggo ay kakibat ng mas malaking responsibilidad, liderato at pananagutan sa serbisyo publiko. Nauna rito mga kasama, nagsagawa rin ng flag raising ceremony bilang bahagi ng paggunita ng Independence Day. Ang 6ID na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan sa mga mensaheng ibinahagi ng mga leader ng AFP at Philippine Army. Hinikayat ng mga sundalo na patuloy na isabuhay ang disiplina, malasakit at makabayang paglilingkod bilang paggalang sa kalayaang ipaglaban o ipinaglaban ng mga naunang generation. Unang radyo, unang balita. 5:24 ng umaga mga kasama. Sa ibang balita naman, nanindigan po ang Moro National o Moro Islamic Liberation Front o MILF Central Committee ng pagpapalit o pagtatalaga ng mga OIC Base Commander ng mga base command ng hanay ng naunang naturang hanay ay isang pagpapalakas sa mano sa organisasyon ng MILF at ang partido nito. Ito ang inihayag sa DXMY ni BIAF Central Committee Information Officer Engineer Mohajirin Ali na anya dumaan na sa masusing pag-uusap ang lahat ng desisyon ng naturang organisasyon. Pinayuhan din niya ang publiko mga kasama na mag-ingat at maging mapagmatsyag sa mga nababasang impormasyon online dahil maraming nagsisilipa ng maling impormasyon sa publiko para lamang umano'y manlinlang. Git niya na nananatiling bukas ang information section ng Central Committee ng MILF para sagutin ang hinaing ng mga mamamayan. Unang radyo, unang balita. Strengthen the organization at i-consolidate po, especially yung filling up of vacancies ng mga positions, hindi lang sa BIAF, kahit na sa Central Committee and even the political organs nung More Islamic Liberation Front. Rest assured na yung mga kasamahan po natin ay intact po sila lahat at ito ay hindi ho dapat tayo mag-worry with regards to this. At i-remind din natin yung ating constituency na mag-validate po kung sakaling may mga information silang ma-receive at tingin nila ay confusing dahil yun naman ho ang pinaka-safe na gawin. Alam naman natin na kung social media lang pag-usapan again, maraming mga bagay na nandyan na intentionally yung ilan dyan ay talagang ginagawa nila to sow confusion sa ating mamamayan. But on our part, we will be updating continuously the public with regards to this More Islamic Liberation Frontman na concern or even the United Bangsamoro Justice Party. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. At tumpak na oras mga kasama, 5:27 ng umaga. Tatak RMN. Atin mo nang tungoy ng linya ng mga kasamang Radyoman reporter para po sa kanilang unang buksan ng balita mga kasama ngayong morning na ito ng Sabado, June 6. Antabayan na natin ang linya ni Radyoman Ebs Abang sapagkat binabanggit dito mga kasama. Lalaki nilaro ang sarili dahil umano sa epekto ng kape. Nako! Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto.
Bulilyaso ang isang lalaki na pinapantasya ang isang malarosas na babaeng sidewalk vendor na naganap pasado alas 9 kagabi sa bahagi ng night market na Barangay Poblacion 5, Cotabato City. Ayon sa ulat, ang suspek ay kinilalang si alias Mang Canor. Nasa tunggulang may asawa residente ng Mother Barangay Kalanganan habang ang biktima ay isang 30 anyos may asawa residente sa lungsod. Sinasabing abala noon ng ginang sa pagbebenta ng kanyang panindang perfume. Nang matuklasan nito sa isang sulok na halos subaran na siya ng tingin habang nilalaro ng suspek ang sarili. Napasigaw babae nila na nabulabog ang mga ito kung saan. Sinabi nitong binobosohan siya ng suspek. Rason umano ng suspek, hindi nito napigilan ang epekto ng kape kaya't uminit ang kanyang katawan at nagawa ang bagay na hindi dapat sana mangyari. Sa Presinto 1, dinala ang suspect para magpaliwanag kung saan. Kalaunan na nagkaroon din ng amicable settlement sa pamilya ng biktima at ng suspect. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Aramen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat, Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Nako naglaro. Unang radyo, unang balita. Samantala, report pa rin mga kasama. Dako naman na natin si Radyoman Maestro Ray Bansao sapagkat itong binabanggit natin kanina. Mga sibilyang apektado po ng kaguluhan dyan po sa may tugunan SJ Farm, Nag-Alsa, Balutan. Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao. Ronda Presinto. Nag-al sa balutan ng mga residente ng sitio Gawang, Barangay Manaulanan sa bayan ng tugunan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro, Autonomous Region and Moso, Mindanao matapos magkasagupa ang dalawang armadong grupo pasado alauna ng hapon kahapon. Ayon kay Nuruddin Mando Dalamba, isa sa mga opisyal ng Barangay Manaulanan, inutos na umano siya ni Barangay Chairman Dato Sanim Pangato at nakagagaling lamang nito sa pagdarasal ng Salatul Jum'ah ang bigla silang magulantang ng sunod-sunod na malalakas na putok ng baril. Dahil sa insidente, agad na lumikas sa mga residente patungo sa mas ligtas na lugar sa Sitio Bla at covered court ng Mahad Simalis sa nasabing barangay. Sinabi rin ni Dalamba na humupa na ang atensyon sa lugar matapos dumating si Mayor Abdullah Abbas kasama ang militar at Philippine National Police. Papatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad kung anong grupo ang nasangkot sa nasabing sagupaan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Ray Bansao Tatak Aramen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat, Radyoman Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman Reporter. Lao sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga, mga kasama. 5:30 na po ng magandang morning, mga kasama. Good morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMY. Magandang umaga kay Ma'am Faida Mabang Sukor. Waalaikumsalam, Ma'am Faida sa Garments, always pong nanonood sa may Pantalan area. Good morning dyan kay Wahida Kano Malapat. Good morning din DXMY, unang radyo ng balita. Shoutout naman po sa Mamalapat family at Talitig family watching from SJ Kadayangan. Thank you kay Dara Oyao. Good morning din Good morning sir, watching from Metro Manila. Kay Merlokman, magandang morning din from Bayan ng Buluan. Kay Mamakong Alamada, magandang umaga. Doon po naman ito sa may Dimaampaw sa Datu Samki Ampa o Datu Abdullah Samki. Diyan po sa Maguindanao del Sur, mga kasama. Itong si Ate Sambayada, magandang umaga rin from Almonte Extension sa Cotabato City. Good morning din also kay Bailani Bayan. Sa kanyang anak diyan po sa may Margas, Datu din na sinswat na si Patrick at Ezrael Hanipa, kanyang inako Ania. Sige. Good morning din kay RR Linas. Good morning, Jule. DXMY from Libungan na Datu Labungan, Datu din na Sinswat. MDN. Good morning din kay Dato Paika Benito. Alhamdulillah, mapita. Watching from Tabiran, Datu din Sinswat. Good morning sa lahat po ng mga taga-Tabiran dyan. Magandang umaga. Kay Beth Taswaga Vlog. Good morning din Cotabateños. Kay Ma'am Sally Abdul Karim. Good morning. Menji Esmael Di Matingkal. Good morning. Magandang umaga.
Watching from Barangay Leong, Kabuntanan, Maguindanao. Magandang morning din mga kasama kay Toy Mustafa. Good morning. At kay LJ Landau. Magandang umaga. Good morning DXMI. Watching from Weekend. Pakibati lang po ang lahat ng mga nakikinig dito sa may sitio Ulanggo sa Barangay Labungan. Dato din Sinswa. Thanks and God bless you all. Walang anuman po. Unang radyo, unang balita. Oras natin mga kasama, 5:33 na po ng umaga. Standby muna. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-ong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ahoy! Kidney care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Ako'y nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin,
2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Tumpak na oras mga kasama, 5:37 ng umaga. RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang radyo mo, nationwide. Radyo mo, nationwide. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita mga kasama. Ngayong umaga pong ito ng Sabado, June 6, 2026. Magtutuwid Ngayon po ay June 13 mga kasama. June 13, 2026. Magkano kasi? Anyway, sige. Magandang morning pa rin ang ating pagbati kay F4 Severo. Good morning po from City of Temetay ng Barangay Kibukay. Yan po naman yan sa may Daturin, Sensot yata, Upi, Maguindanao del Norte mga kasama. Good morning din kay Ma'am Ashley Kudarat. Good morning Lords from Barangay Damatog, Northern Kamuntalan, Maguindanao del Norte. Magandang umaga rin kay Fatima Budi. Salam, good morning po. At sa lahat ng mga kasama. Siyempre kay Abdul Raj, good morning din, Idol. Waalaikumsalam po sa lahat po ng mga Bangsamoro, Idol. Nakikinig po sa programa ninyo from Tinimbakan, Banisilan. Sa lahat po ng mga taga-Tinimbakan mga kasama, diyan po sa may Banisilan sa North Cotabato. Good morning po sa inyong lahat dyan mga kasama. Siyempre pa magandang umaga rin sa aking tito, ang nag-iisang guwardiya ng Tenorio Elementary School, ang kanilang guardian na kay Savior ng mga bata, mga magulang. Kasi pagka lumalabas o pumapasok kasi yung mga kabataan na yan, lalo na yung mga elementary mga kasama, especially, dagsayan. Yung minsan nga, yung iba, iiyak. Pagka walang sundo, iiyak doon sa gilid. Sige. So, si Bapa Ali K. Abdul. Bapa Ali Abdul. Yun po sa may lower kapito ng Dato din Sidsuat. Siyempre sa kanilang may bahay na si Auntie Saimuna at ang kanilang apo na makulit. Sa kanilang anak na si Nurwahid. Nurwahid huwag masyadong magpainit Magandang morning din mga kasama kay kanilang grade 1 na pinapaaral dyan din naman sa may Tenorio Elementary School. Bago ko makalimutan pala, good morning din kay Sultan Banjiman po ng ating admin ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. At siyempre yung admin din dito sa may Cotabato City mga kasama. Itong si Sir Mitimbang. Sir Abdul Wahab Mitimbang mga kasama. Good morning Alam kong nakikinig yan sa atin mga ka-idol. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa detalye po ng ating mga balita mga kasama. Naghain po ng manifestation and motion to deny due course ang Bangsamoro Federalist Party of BFP sa Commission on Election o COMELEC na humihiling na huwag kilalanin ang petisyon ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP para sa akreditasyon nito bilang Dominant Majority Regional Parliamentary Political Party o RPPP sa nalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. Sa mosyong inihain noong June 11 mga kasama ng kasalukuyang taon, iginit ang BFP na mayroong umanong procedural lapses ang UBJP sa paghahain ng kanilang petisyon na anila batay sa pagdinig ng COMELEC Anbang. Minaminuno ng kampo ng UBJP na naiahin ang petisyon noong May 13, ngunit ang pagbabayad ng docket fees ay naisagawa lamang noong May 16 na lampas sa mano sa tinakdang deadline. Gate pa ng BFP mga kasama na hindi umano pagsunod sa tamang proseso, partikular sa ganitong patakaran.
ay hindi mo naayon sa naturang o naayon sa batas. Sa ngayon, wala pa namang pinal na desisyon ang COMELEC hinggil sa motion habang inaasahan din ang magiging tugon ng UBJP sa naturang alegasyon. Unang radyo, unang balita. Formal na pong naging kasapi ng Bangsamoro Federalist Party o BFP sina Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at 6 na miyembro ng Sangguniang Panlungsod kasunod ng kanilang oath-taking ceremony na isinagawa kahapon. Kabilang sa mga sumama sa alkalde sina Councilors Florante Popoy Formento, Dato Raiz Sem, Michael Dato Manong, Anwar Malang, Councilor Muhammad Ali Mangelen at Joben Pangilan. Sa pahayag ni Mayor Matabala mga kasama, utang na loob pa rin ang nananatili sa kanyang damdamin sa kabila ng paglisan sa United Bangsamoro Justice Party at giit niya na dumaan naman sa masusing pagpapasya ang kanyang naging desisyon sa buhay. Unang radyo, unang balita. Bago ako lumipat sa Bangsamoro Federalist Party, ay nag-tender po ako ng aking resignation noong June 10. The other day, before I finally took my oath today as first vice chairman of the Bangsamoro Federalist Party. Ang naging desisyon, ang desisyon ito ay hindi naging madali para sa akin. It took me years, month, kasama na yung isang buwan na nasa Hajj kami ni na Sheikh Marhan. Pinag-isipan kong mabuti. Ito na ba yung paraan para maipagpatuloy natin yung pagliwanag, pag-unlad at pagsaya ng Cotabato City. Kinonsulta ko rin ang aking pamilya, yung mga malalapit na kaalyado, mga political advisors, and majority of them, if not all, told me that this is the wisest decision I am going to make because nakikita natin that through the Bangsamoro Federalist Party, mas lalakas yung ating pagsulong ng continuing struggle of the Bangsamoro. Doon sa mga bashers na galit, sabi nga ni Atty. Nagib at saka ni Minister Jordan, 1 week lang yan. Walang problema, pinagdaanan natin yan ng maraming beses. At si Papa Ustad Swahid, huwag ka nila bapa, may kasama ka ng magkakaroon ng sumay. Pero gaya ng panawagan ng ating party president, huwag na nating patulan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, 5:45 na po ng umaga, nilino naman ni Cotabato City Councilor Shalimar Candao na hindi totoo ang report na kabilang siya sa mga opisyal na manoy lumipat sa political party. Ayon sa pahayag mga kasama, nanatili siyang miyembro ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP at hindi nagbago ang kanyang paninindigang pampolitika taliwas. Sa pahayag ng isang radyo at TV outlet sa lungsod, binigyan din sa paglilinaw na patuloy na nakahanay si Councilor Candao sa mga prinsipyo at adikain ng kanyang paninindigan o pinaninindigan bilang halal na opisyal ng lungsod. Samantala, hikayat ng kanyang kampo ang publiko na maging maingat sa pagtatanggap ng impormasyon at pagpapalabas ng balita. At ito naman ang pansin sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga Cotabateño. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama, patuloy naman na pinapatunayan ni na Cotabato City Councilor Nasruddin Cap Jonas Muhammad at Councilor Faiz Edzla ang kanilang katapatan sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa kabila ng paglipat ng ibang partido ng iba pa nilang mga dating kasamahan sa UBJP dito sa Cotabato City. Ang matatag na paninindigan ni na Councilor Cap Jonas Muhammad at Faiz Edzla sa UBJP ay nagpapakita mano ng kanilang dedikasyon sa partido at sa mga prinsipyo nito. Sa kabila mga kasama ng paglipat ng ibang partido ng ilang mga dating miyembro ng UBJP, tiniyak ni na Cap Jonas at Faiz na bilang anak ng Mujahideen umano ay patuloy silang maninindigan at mananatiling miyembro ng partido ng MLF at ng na binanggit nilang UBJP.
Ang UBJP mga kasama ay naglanayong makapagbigay ng serbisyo at magpaunlad sa mga mamamayan ng Bangsamoro at mga pinuno nito ay nagtutulungan naman upang makamit ang layunin ng naturang partido ng MILF. Unang radyo, unang balita. 5:47 ng umaga mga kasama. Dagdag pa rin ang balita, pinag-usapan naman ng Department of Social Welfare and Development, DSWD Region 12 at ng lokal na pamahalaan ng Glan sa Sarangani Province ng mga agarang hakbang upang mapabilis ang paghahatid ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol. Dahil dito mga kasama ay personal na nagpulong kahapon sina DSWD Region 12 Director Loreto Cabaya Jr. at Glan Mayor James Yap Sr. para tiyakin ang maayos na koordinasyon ng relief operation. Isa sa mga pangunahing isyong tinalakay ang pagpapadala ng tulong sa mga lugar na hindi pa naabot ng mga sasakyan dahil sa mga nasira at baradong kalsada. Tatanan mga kasama na ang Glan ay isa sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong June 8, 2026. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. .49 na po ng umaga mga kasama. Balikan natin ang linya ng mga kasamang Radyoman Reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. Balikan natin ang linya ni Radyoman. Ito, unahin pa rin natin ang linya ni Radyoman Ebsabang sapagkat binabanggit dito mga kasama. Ito binabanggit mga kasama, tulak ng droga arestado sa Poblasyon 5. Detalye mula kay Radyoman Ebs. Abang Radyoman Ebs. Ronda Presinto. Arestado ng Police Station 1 Drug Enforcement Team ang lalaking tulak ng droga sa ikinasang bypass operation kahapon. Alas 4:20 sa bahagi ng Radya Tabunaway, Barangay Poblasyon 5, Cotabato City. Inilala ni Police Station 1 Chief Police Captain Anwar Mambataw ang suspect na si Mubin Abbas. Alias Den, 45 anyos, siwalay sa asawa, residente ng Purok Magsaysay sa Bagwatu nitong lungsod. Nakuhanan ng suspect ng isang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos object of sale. Nasa kustodiya na ng Estasyon 1 ang suspect at sasampa ng kasong paglamag sa RA 9165 na kanyang kakaharapin. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang sa SAC RMN. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebsabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, Commander Kagiwahid Tundok naman, abay, may apilaw mano sa mga kalaban ito. Ano ba? Kalaban sa politika o kalaban sa barilan? Sige, detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansaw. DXMY RMN Report. Binueltahan ni former BF 118 Vice Command Commander Ustads Abdul Wahid Tundok Alhads na itigil na ang kanilang mga pangatake at pambabatikos laban sa kanilang kasamahan. Ayon kay Tundok, wala ng gyera kaya nararapat lamang na tigilan na rin paninirang puri at hidwaan sa loob ng hanay. Tigyan din niya na dapat na itigil ang paninira sa kanyang tiyuhin na si Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha sa social media. Sinabi rin Tundog na hindi siya gaano bihasa sa pagsasalita ng wikang Tagalog dahil sa mahabang panahon na pakikibaka laban sa gobyerno. Si Abu Sema, nakamumpataw sa mapasang, nakamumpataw sa mapangatakang ka, yung mga mapunan ka, mga tagaparanan ka. Yan ka mong kanikrot, nakaw ka plataforma, nagawipag kang ka, makatabang ka. Yan mapiya, yan kang gawipag ka, hindi makakabya, makataban ako, makataban si UBGP, marimu sa Marake, nginsan, o ka na, yan ka, gawipag na, pagkagubay ka,
mawaranais ka, na nagkataon lagi si Jets ka, na bawalinan sa gobyerno ng Pilipinas. Simitap ka, mawaranais ka, sa ulian na kinabinmaya. Tapos nang gira, daran pati ba ka, hindi ka pangagin ka na tagaw ka na kami, patburi mo, si Pilipinas sa ko na, sabi ito mo, hindi namin mo matika, manira-tira, saya ni na warang problema, abdo hab kawiran mo, beto ka mo na mo sa ima, pipinik, beto ka mo sa dukaman, pipinik ka mo ni ka, kapambuat sa dalil, di ka no pagkatigrap sa kaliri. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat, Radyoman na Maestro Ray Bansao, sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong morning, mga kasama. Unang radyo, unang balita. 5:53 na po ng umaga, mga kasama. IFM News. IFM News. IFM News. National. Detalye naman ang ating mga balitang nasyonal. Ngayong umaga, umakyat na po sa 38 ang bilang na mga nawawala matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao mula sa dating 31 habang nananatili naman sa 47 ang kumpirmadong patay hanggang Huwebes ng gabi. Ayon po yan sa Office of the Civil Defense o OCD. Ayon kay Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro II o IV, nadagdagan naman ang bilang ng mga missing matapos makatanggap ng panibagong ulat mula sa Glan, Sarangani at ng General Santos City. Patuloy na mga biniverifika ng Department of Health at the Department of the Interior and Local Government o DILG ang bilang ng mga nasawi upang maitugma ito sa iba pang ulat ng pamahalaan. Unang radyo, unang balita. Muli namang nanawagan si Senator Robin Hood Padilla para sa mga agarang pagpasa ng Panukalang Reserve Officers Training Corps o ROTC AC kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon, Biyernes, June 12. Ayon sa Senador, mga kasama, ipinakita ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao ang pangailangang magkaroon ng mga disiplinado at nasanay na mamamayan na makatutulong sa evacuation ng First Aid, Search and Rescue at ng Disaster Response. Sa ilalim ng Senate Bill No. 617, sasailalim sa mandatory basic ROTC training ang mga estudyante sa mga kolehiyo at technical vocational institution upang mapalakas ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad at iba pang emergency. Unang radyo, unang balita. Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat. Balita naman sa Ibayong Dagat, mga kasama, abay kinumpirma po o kumpirmadong nasabing 3 seaman na Indian. Nauna nang naiulat na nawawala matapos maglunsad ng airstrike ang militar ng United States sa Gulf of Oman. Tinagit na naturang pag-atake nitong Miyerkules ang oil tanker ng MT Ceterbello na may watawat ng Palaw. Ayon sa US military, mga kasama, inatake ang barko dahil sa kabiguan nitong sumunod sa mga direktiba ng umano'y American Forces sa bunsod na rin ng hinalang nagdadala ito ng langis mula sa Iran. May kabuwang 24 na tripulanteng Indian ang sakay ng oil tanker nang maganap ang insidente kung saan ligtas na mga nasagip ang 21 sa mga ito. Unang radyo, unang balita. Balitang Sports. Balitang sports tayo, mga kasama, sapagkat nangako po si San Antonio Spurs big man Victor Wembanyama. Nababangon naman sa kanyang koponan sa do or die na Game 5 laban sa New York Knicks. Bago ito ay natalo ang San Antonio sa Game 4 sa kabila ng 27 points na halftime lead ng koponan kontra Knicks. Ito na ang pinakamalaking comeback sa kasaysayan ng NBA Finals. Ayon kay Wembanyama, mga kasama, 2 lamang ang opsyon ng kanyang koponan at ito ay ang lumuhod sa New York Knicks. At pangalawa ay puwersahin ang Game 6. Lahat naman ng Spurs player at ng buong management anya
ay walang ibang hinangad kundi makabangon mula sa 3-1 na deficit. Kaya tiyak na magtutulungan ang mga ito para puwersahin ang isa o dalawa pang game laban sa New York Knicks. Na tanong din ang 20 anyos na big man ukol sa moral ng koponan matapos ang danasin ang 27-point comeback ng New York Knicks. Unang radyo, unang balita. .57 na po ng umaga mga kasama. Magandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig, tagapanood ng DXMY. Dali lang Eto, good morning kay June A. Kasan, kay Abdul Raj, good morning, kay Bay Jackie Mangulamal sa Balabadan. Good morning salam to all Bangsamoro Mapiampita, Kota Bateños. Magandang morning din mga kasama kay Boss Rico. Good morning idol, watching from Tunggol, Dato Muntawal, Maguindanao del Sur. Good morning din kay Auntie Bay Umar Kursun Timbangwaya. Kay Dato Tongwaya sa Purok Bayalabi ng Barangay Balabaran. Good morning kay Danny Labrador. Good morning kay Muhammad Ferdowsi Kusain Baragir, UBJP Anya. Magandang morning din mga kasama kay Tristan Yad Gulay. At sa lahat na po mga kasama na mga nakikinig, nanonood sa ating himpilan ng DXMY. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side, si Radyoman Danny Danilo Malaran, sa ating namang digital, si Radyoman Eric Madamba Jr. mga kasama. Ako po ang inyong naging lingkod. Susunod na ang inyong nakasanayan sa tuwing weekend, sa mga araw po ng weekdays, ang inyong Radyoman Sir Michael Suwan. Ako naman po ang inyong Radyoman Jewel Di Mapalaw na pansamantalang nakasama sa programang Unang Radyo ng Balita Saturday Edition. Maraming salamat at magandang umaga mga kasama. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN.